Talagang winagwagay, di ba? Talagang siniwalat, di ba? Talagang in a public hearing pa, di ba? Ang problema kasi diyan, ang AMLAC na dapat regulator of all this information, siya pa yung nagpabaya, di ba? Malinaw naman sa batas, Section 8A, the AMLC cannot divulge, no, and reveal in any manner and information. Kayo, kung may exceptions, dapat nilagay nila yun. Kung babasahin mo po yung RA 9160, wala pong nakalagay na impeachment doon. Basahin nyo mula taas, baba. Walang impeachment na word. Pati doon sa amendment na 11521, walang impeachment na word doon. Wala siyang sinabing impeachment, pwede ang AMLAC na magbigay ng impormasyon. Sir, kayo po'y abogado. Ano po natin, educate natin yung mga kababayan. Ano po ba ang role ng AMLAC, sir? Batay sa batas. Ang AMLAC, AMLC, diba? Ibig sabihin nun, Anti-Money Laundering Commission. Okay? So, ibig sabihin nun, siya yung nag-iimbestiga kung yung mga dumaan ba sa bangko, parang naglalaba ka ng pera, money laundering. Diba? Kaya yung RA 9160, yan po yung batas na tinataguyod ang AMLAC. So, nandiyan po nakalagay kung ano yung mga kapangyarihan ng AMLAC, nandiyan din nakalagay kung ano yung mga limitasyon ng mga kapangyarihan ng AMLAC. Noong 2021, pinasa po ang RA 11521 kung saan dinagdagan ang mga limitasyon ng AMLAC. Doon sa 11521, merong section doon 8A. Diba? Bago lang to 2021. Nung bago ng 2021, wala pa itong section 8A. Ang 8A, nakalagay doon, the AMLC and its secretariat shall not reveal in any manner any information obtained by their office. So malinaw po yun na yung AMLAC, yung mga impormasyon na galing sa mga bangko, na binibigay ng mga bangko sa AMLAC, hindi niya pwedeng isiwalat. Kasi nga, ang AMLAC, ang kanyang layunin ay imbestigahan yung mga impormasyon na to kung merong money laundering offense. Kumbaga, titignan nila, investigahan nila kung mayroong paglabas sa Money Laundering Act, kung may naglalaban ng pera. So, yun po ang mandato ng AMLAC. Kaya ngayong mayroong ganyang provision sa batas dahil maraming sensitibong informasyon na nakakalap ang AMLAC araw-araw. Milyon-milyong informasyon yan na binabato ng mga bangko sa AMLAC. Kaya ngayon, itong mga sensitibong informasyon ay kailangan to secured. Hindi pwedeng basta-basta lang isiwalat. Kasi nga, ang bangko ay andyan kasi nga may confidence ka, di ba? Ikaw, nagpupunta ka sa bangko dahil ang gusto mo, confident ka na hindi mo nalaman ng tao ano yung mga transaction mo niyan. Kaya yung mismong batas, naglagay ng ganyang limitasyon. Wala pong exception sa RA 9160 kung mabasahin nyo. Hindi nakalagay doon na pwede pag-impeachment. Iba kasi yung sinasabi ng mga mamabatas na may impeachment. Yun sa RA 1405. Ang RA 1405 ay para sa mga bangko. Kung gusto mo humingi ng impormasyon sa bangko, pwede yun. Sa 1405 may mga exceptions. Andun yung nakalagay na pwede sa impeachment. Pero pag AMLAC, kasi dito ang nangyari, hindi naman sila humingi ng impormasyon sa mga bangko. Diba? Ang humingi silang impormasyon sa AMLAC. Sa AMLAC, sa batas ng AMLAC, 9160, mas stricto. Kasi nga, walang exception. Absolute po ang prohibition na hindi pwede maglabas ng impormasyon. Yun ang sinasabi namin. Pumunta ka sa AMLAC, humingi ka ng impormasyon na bawal magbigay ng impormasyon ng AMLAC. Opo, tsaka, attorney, hindi naman si Attorney Mans ang subject ng impeachment. Yeah, isa pa yan. Kasi nga, sabi namin, pribadong individual si Attorney Carpio. Bakit pilit na sinasama siya sa impeachment nung una? Pati yung mga tax returns niya. Buti nga, kamo, yung BIR commissioner natin, nabasa niya yung batas na hindi pwedeng isiwalat yan. Kaya nakasil ngayon, di ba, nakakalagay sa box. Ngayon, ito naman mga bank transactions daw. Di ba? Ganun din yun. Kung ang tax returns nga, merong limitasyon. Di ba? Mas lalo na ang mga bank transactions na nasa AMLAC.
Stick to kasi ang RA 9160. Walang exceptions. Yun ang sinasabi namin. Sundin lang po natin ang batas, wala sanang problema. Ang problema, hindi nasunod ang batas, kaya po, ito po na mangyari. May nag-violate, merong kaporosang, pag nag-violate ka, may kaporusahan yan, kaya yun po yung aming pinal na kaso. Opo, may nabasa akong comment, attorney, trial by association daw itong nangyari kay Attorney Mans. Anong tingin mo dyan, sir? Siyempre, alam mo naman kasi sa aming pananaw, pilit nga nilang kunin ng impormasyon dahil nga hindi siya parte ng impeachment. Siguro inakala nila na hindi kami magreklamo, di ba? Kasi tahimik naman na tao si Attorney Mans, di ba? Ngayon kasi medyo abuso na kasi, di ba? Marami na silang ginagawang mga paraan na lumalabag na sa batas, na lumalabag na sa mga karapatan ni Attorney Carpio. Kaya napilitan kami mag-file ng ganitong kaso dahil ang pinaglalaban ni Attorney Carpio rito hindi lang tungkol sa kanyang sariling karapatan, kundi dahil nga yung mismong banking system is at risk dahil yung mga sikreto ng mga bangko pala pwede palang isiwalat ng AMLAC ng ganun-ganun lang. Kahit na sino, pwede pa lang nilang isiwalat kung kaninong mga accounts yan, di ba? So, kaya nga mayroong batas ng RA 11521, Section 8A, para protektahan ang mga informasyon na to. Opo, tsaka hindi lang basta nailabas, Attorney Pete, o national television pa, antindi. Yun pa. Yun nga, bang sasabi namin, di ba? Hindi lang talagang winagwagay, di ba? Talagang isiniwalat, di ba? Talagang in a public hearing pa. Di ba? Ang problema kasi dyan, ang AMLAC na dapat regulator of all this information, siya pa yung nagpabaya. Di ba? Malinaw naman sa batas, Section 8A, the AMLC cannot divulge and reveal in any manner and information. Kayo, kung may exceptions, dapat nilagay nila yun. Kung babasahin mo po yung RA 9160, wala pong nakalagay na impeachment doon. Basahin nyo mula taas, baba. Walang impeachment na word. Pati doon sa amendment na 11521, walang impeachment na word doon. Wala siyang sinabing impeachment, pwede ang AMLAC na magbigay ng impormasyon. Opo, at narinig ko rin po doon sa mismong hearing, nung kamuntikan na po nila, attorney, buksan yung tax records. Yet so near, yet so far. Anong masasabi mo doon, sir? Hopefully, magbobotohan yata raw sila sa Wednesday. Kung bubuksan o hindi, kami naman, pinagsasangkalan lang namin ang batas, di ba? Yung mismong si BIR Commissioner, pwedeng ilabas yung tax return kapag, una, in aid of legislation, and pangalawa, in executive session. Di ba? Siya mismo nagsabi na may limitasyon ang paglabas ng impormasyon ng annual tax returns. Di ba? So, tingnan natin kung anong gagawin ng Committee on Justice on Wednesday. At kami naman nakantabay, kung sakaling meron naman silang paglabag, may option na naman si Attorney Carpio na mag-file ng kaso. Opo, attorney, batay po sa batas, ang in aid of legislation na mga pagdinig po ba at ang impeachment, parehas po ba yon, attorney? Ay, siyempre magkaiba yun kasi ang Kongreso mayroong dalawang obligasyon, no? As a legislative body and as a constituent body. Ibig sabihin ng legislative body, yun yung paggawa ng batas. Diba? Gagawa ka ng batas, doon pumapasok yung in aid of legislation kasi gagawa sila ng batas, kaya pwede silang kumuha ng kahit anong informasyon. Yung Constituent Assembly, ibig sabihin nun, ito yung mga ang kapangyarihan na hindi tungkol sa paggawa ng batas. Kasama na dyan yung pagiging preliminary impeachment proceedings ng House of Representatives. So, doon po, hindi naman sila gumagawa ng batas. So, limitado ang kanilang kapangyarihan na kumuha ng informasyon. Yung batas doon sa BIR, National Internal Revenue Code, malinaw doon na in aid of legislation. Ibig sabihin, pag gagawa ka ng batas, pwede kang kumuha ng kopya
ng tax return. At pangalawa, miski na kumuha ng tax return, hindi mo pwedeng ibuyag-yag yan. Dapat executive session lang. So yun po yung dalawang limitasyon doon sa tax returns naman. In aid of legislation at executive session. Sa Committee on Justice, hindi naman, unang-una, hindi naman sila in aid of legislation, impeachment, di ba? Sinasabi na, part of the impeachment proceedings. Pangalawa, hindi naman executive session. Talagang naka-bulgar yung proceedings na, naka-live pa. Di ba? So, hindi executive session yun. So, doon pala sa dalawang aspeto na yun, talagang hindi pumapasa sa requirements ng batas. Opo, tsaka mukhang hindi papasa ang executive session. Paano malalaman ng tao, attorney, yung laman ng ITR kung mag-executive session? Kung ipupush talaga yung pagbubukas po ng tax records. Yung nga, sana nga, tingnan natin, siguro meron naman tayong mga kongresista na pwede magpaalala kung ano ang nasa batas ng National Internal Revenue Code. So, antabayanan po namin kung ano magiging action nila. At kung ano man magiging action nila, na kung sakaling sumunod sa batas, di okay, walang problema. Pero kung sakaling hindi naman alunsunod sa batas ang gagawin na naman nila, may option na naman si Atty. Carpio na mag-file ng kaso